huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim, na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na ticket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Alam niyo po natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung unang kung tikilatisin natin sila na isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. May pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng marami pera. Pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw, tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda para at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga sentro ng krimen, sentro na pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay humaharap sa ating
tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalagang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato, ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman, di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon. Ano na nangyari sa presidente mga idol? Ano na pinagsasabi mga idol? Wala nang tigil. Kababanat sa kabila mga idol. Talagang paulit-ulit po niyang sinasabi mga idol yung sinasabi niya sa una mga idol. Ngayon inulit na naman po niya. Ano na nangyari dito sa presidente mga idol? Dapat sabihin niya kung ano po talaga ang plano nila para sa bansang Pilipinas. Hindi yung tinitira na naman niya ang mga line-up ni Pangulong Rodrigo Duterte. Binanata naman po niya mga idol. Kaya sana mga idol, wag na po tayo magpabudol. At sa mga nagko-comment po dito sa live niya mga idol, ang dami pong trolls na nagko-comment pabor sa kanila para mapaniwala ang mga tao na maganda ang ginagawa ni PBBM mga idol. Ang daming trolls po mga idol, sa kanila po yan mga idol. Pero yung live mga idol biglang namatay, baka pinatay po ng nag-ooperate dahil kung ano-ano na po ang sinasabi ni Bongbong Marcos mga idol. Kaya sana mga idol, wag na po tayo magpabudol mga idol. Talagang pag-isipan po nating mabuti mga idol. Hindi pwedeng ganito na lang palagi mga idol. Kung bibigyan kayo, tanggapin nyo. Basta importante mga idol, piliin nyo po ang mga karapat-dapat nating iluklok sa pwesto mga idol. So ano na mga idol, sulit po tayo mga idol.